Janine and Ken, ito ang next challenge nyo. Magde-debone kayo ng bangus. 30 minutes, kailangan matapos yung 10 pieces na bangus. Madebone nila. 10 pirasong bangus. Pero bago yan, magpapaturo muna kami sa expert sa pag-alis ng tinik dito. Kutsilyo at forceps ang ginagamit sa pagtanggal ng tinik ng isda o pagdedebone. Kailangang hatiin sa gitna ang isda para makita ang mga tinik. Dapat ding maging mabilis pero maingat na hindi mapasama ang laman kapag tinanggal ang tinik. Feeling ko kaya ko ng mga 5 minutes yung 10. We, di nga. Tignan natin, sino kaya sa amin ni Ken ang matinik sa pagdedebone ng bangus? Timer starts now. Ang ginagawa namin ay para sa pinapang bangus. First time ko na mag-gut ng isda na talagang ikaw yung hihiwa hanggang sa ulo. Medyo naiilang ako. Nagkalasobra-sobra yung isda sa akin. Ken, hindi relyenong bangus ang gagawin natin, ha? Natanggal ko ng major bone. Oh my gosh, mas na-appreciate ko ng boneless bangus ngayon. Mabilisan to guys ha. Guys, ang hirap kasi. Ang daming tinik kasi ng dami talaga. Yung iba, matigas. So, kailangan din, may puwersa. Kailangan malakas yung paghila mo ng tinik. Nako mga ka-day off, 10 minuto na nakakalipas. Ni isa, wala pa kaming natatapos. Ay! Ay! Sa mama. Pero tapos na. Naging puzzle yung bangus ko. Nagtanggalan yung mga laman-laman. Guys, okay na. Nakatapos na ako ng isa. 1 down. Let's go. Eh si Ken, nakailan na kaya? Nakatapos na ako. Nakatapos. Hala ka, naging fish fillet ang bangus. Babawi ako sa pangalawang bangus. I think magiging proud sa akin si Mama sa ginagawa ko dahil siya, marunong talaga siya nito. Maganda yung pagkakagawa ko ngayon. Hindi kasi lahat siya tinik na yun. Lahat kasi siya tinik. Palusot pa more, Ken. Tama yung sinabi mo kanina na pag kinukuha mo yung tinik, sumasama yung laman. Doon ako bilib kila ate, kila kuya, sa lahat na nagde-debone ng bangus, na paano nila hindi na isasama yung laman pag nagde-debone sila. No, nice. Nauuna na ako. Finish! Paki-close up lang po dito. Ito po. Sinabing i-debone, hindi i-blender. Okay naman siya. At least may fish fillet na tayo. Ang ginawa mo! Natanggal nga eh. Pero pag pinrito mo yan, kakabit ulit yan sa mantika. Ganun ba? Kapit ulit siya? Okay, Ken, parang sinabi ko, tanggalan ng tinik. Hindi tanggalan ng laman. Ang sakit yung magsalita ah. Atong kay Janine, medyo okay naman. Sino pong Siguro sa nanalo? appearance, panalo. Pero sa bilis. Siyempre, mabilis ka, minarder mo eh. So panalo po ako. Ang parusa, ilalagay mo yung isda sa nguso. Fish be with you, Ken. Ilan na? 30 seconds. Nalalasahan ko na. Yung nangyari sa akin, sa totoo lang, muntik na akong masuka. Yung dugo na sa bibig ko. 5, 4, 3, 2,
First task nyo pa lang yan. Susuko na ba kayo? Fight lang! Parte na ba ito ng paggawa ng tinapa? Ang next challenge nyo is yung pagluluto ng tinapa. Tawag dito, pag yung binanlian. Yung sa'yo, ang lulutuin mo yung galunggong. Kay Ken naman, yung bangus. Tubig at asin lang ang mga sangkap sa pagbabanli. Tapos, tatakpan natin. So, kailangan namin kunin yung galunggong at ilipat dun sa drainer para ma-cool. Uy, bakit may nahulog? Meron akong mga konting nahulog na galunggong kasi nga hindi ko masyadong naingatan yung paglipat doon sa drainer, ganon. So, yun pa lang, parang shocks, kailangan pala napakaingat mo. Paano po yun pag nawalan ng ulo? Ay! Ay! Okay, tapos! Yay! Kaya naman mga ka-day off, ako naman ang magbabanli netong mga bangus. Sa loob ng 10 minuto, natin babanlian yung mga bangus. Kailangan lagyan ng takip o pabigat para lumubog ang mga isda at maging pantay ang pagkakaluto sa mga ito. At pagkatapos ng 10 minuto, eto na. Dadaan-dahanin lang natin, tutulog yung mga bangus. Ken, ano ulit ang sinasabi mo? Nagsitanggalan nga ang mga ulo ng bangus, oh. Mahirap siya. Akala ko madali lang eh, kasi malaki. Madali lang i-drain. Di pala mas mahirap kasi nga sobrang lambot na ng bangus. Tapos yung ulo niya na nahiwa na mas lalo pang lumambot, gumaganon-ganon na. Wala. Palpak yung ginawa ko. Ito, Ken, dapat ko bawa sa sweldo mo. Sala yung pagkamin. Pag-ako, tinugit yung ulo. Kasi masyado kayong naging kampante. Nanisip pa, oh. Uy, boss mo si Sir Cesar. Pagkatapos banlian ng mga bangus at galunggong, ilalagay na ang mga ito sa dalarayan. Dito sinasalansan ang mga isda bago ilagay sa smoking area. Guys, basta ako iingatan ko na hindi mapugutan ng ulong mga galunggong ko. Dahil ewan ko, pero nakita ko yung mga bangus ni Kenchan, medyo ewan ko na lang. Made with love. Clingy nga yung Gigi. Na kailangan talagang dikit-dikit sila tsaka hindi nagkakalayo. Kailangan daw ganun para pag pinasok mo dun sa tinapahan, hindi siya mahuhulog. Sabi ni Sir Cesar, yung mga medyo reject daw na tinapa, ay magagamit pa rin naman, gagawin siyang fish flakes. Ngayon, kailangan naman natin hugasan para daw matanggal yung excess salt na nandito sa mga Gigi para hindi siya masyadong maalat. Ako naman ang maglalagay ng bangus sa dalarayan. Ganda ng pagkakaluto, oh. Nagbuhat ka na naman ng bangko, Ken. Oh! Ano yun? Bakit parang may nahulog doon? Saan? Parang Gigi. Hindi, kanina pa yan eh. Kanina pa ba yun? Nung naglipat na ako, nung dinrain ko na sila, paglipat kong ganun, nagsilaglagan yung mga ulo, yung mga buntot. Na-stress talaga ako. Ken, dapat kumpleto ang parte ng mga isda. Hindi yan papasang pang-export. Pagkatapos mailagay sa dalarayan, dadalhin na ang mga isda sa smoking area o tapahan. Bago ipasok ang mga isda, lalagyan ng usot at mugmog o maninipis na kahoy ang apoy sa tapahan para makalikha ng usok.
Kapag sapat na ang usok, ilalagay na ang dalarayan at maghihintay ng 15 minuto. Guys, 15 minutes na tapos na ang tinapak ko. No, nakita ko yung pagka-golden brown at yung ang ganda. Parang feeling ko, panalo ko. Yung ganong feeling ko na, panalo ko. Ganda ng akin eh. Yung kulay, pantay-pantay. Pati yung buntot, pantay-pantay, oh. So, ang nanalo sa challenge, sa cooking challenge, based dun sa nakita ko, Miss Janine. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan yung... Ang parusa dito sa challenge na to is bibilad mo yung daing. Pero may twist. Gagamitan mo siya sa mamamagitan ng bibig. Oh my God! Ken, meron akong good news para sa'yo. Sa kabila ng parusa mong ito, Ano? yung 10 daing na yan, sa'yo na yan! Congratulations! Wow! Ah!